Actually, wala sa isipan ko nung sa nakarang Sunday na 5 ang ipag-pray natin. Na hindi ko alam na sa Sunday na ito, yung pinag-pray pala ng mayaman ay yung 5 niyang kapatid. Kaya sa oras na ito, tumayo tayo lahat. Tuloy natin ipag-pray. Lima natin mga mahal sa buhay. Sino mo to? Kaibigan mo ba to? Yung 5 yun? Pag-pray nyo. Pag-pray natin. Sana huwag mahuli lahat. Yung mayaman, huli na lahat. Nung mamatay siya, tsaka niya nalaman na meron palang buhay pagkatapos ng kamatayan. Nung mamatay siya, sa kanya lang nalalaman. Nung mamatay siya, saka siya nag-iiyak. At saka siya tumingin sa itaas. Pero nung nabubuhay siya, wala siyang iniisip kundi yung mabubuhay sa sarili niya. Wala siyang pakialam kahit may kasabay siya, maaaring kasama niya sa trabaho. Wala siyang pakialam. Mahalaga sa kanya, nabubuhay siya, kumakain siya. Mahalaga sa kanya, masaya yung sarili niya. Mahalaga sa kanya, yung kasiyahan ng pansarili. Yun lang para sa kanya. Wala siyang pakialam. Huli na ang lahat nung nandun na siya doon sa pagdurusa. At saka siya nag-iiyak. At saka niya naalala yung 5 niyang kapatid. Kaya lang, huli na lahat. Mga kapatid, ngayon tayo lahat buhay. May pag-asa pa. Hindi pa huli ang lahat. Kasi wala nang pangalawang pagkakataon kapag huli na ang lahat. Wala nang pagkakataon. Wala nang pangalawang pagkakataon. Kaya habang may pagkakataon, sabi ng Bible, sabi ni Pablo, in season and out of season, preach the gospel. Napapanahon man o hindi napapanahon, ipangaral natin ang salita. Kapatid, huwag mong hintayin. Huwag mong hintayin. Alam niyo, meron isang babae, 98 anyos. Hinold up. Ito yung nangyari sa second Sunday, palalabas ko ito. Nangyari ito sa US. Pagsakay ng matandang babae, wala pa yung driver niya, sa kotse, meron isang sumakay na lalaki, hold upper. Hold up yung matandang babae, 98 anyos. Christian. Alam yung ginawa ng matandang babae? Sinira niya hold upper. Sabi niya, hindi ka manahabos sa sarili mo. Sabi niya, pag napatay mo ako, pag namatay ako, pupunta ako sa langit. Pag napatay mo ako, maaaring paglabas mo rito, merong makakita sa iyo na pulis, paparilin ka. Pag namatay ka, kawawa pupuntahan mo. Sabi nung matandang babae, alam mo, kung may pangangailangan ka ngayon, lumapit ka lang kay Jesus at tutugunin niya ang iyong pangangailangan. Naawa ko sa iyo, sabi ng matandang babae. Pero alam mo, may pag-asa ka. Alam mo kung bakit mo ginagawa yan? Kasi may kulangan. Pero sabi niya, hamon ko sa iyo, gusto mo bubuhay mo sa Panginoon. Alam niyo yung hold upper, umiyak. Pinabayong pa rin. At yumabang doon sa matanda. At sabi niya sa matanda, sabi niya, nanay, salamat daw. Nilid nung matandang babae sa prayer, yung hold upper. And after na tumanggap yung hold upper, binuksan nung bag, binuksan nung matandang babae yung kanyang bag. Ang lahat ng kanyang pera ay binigay doon sa hold upper. Sabi niya, gamitin mo ito para magbagong buhay na. Alam niyo, after that, after a year, napalitan ng matandang babae na yung hold upper, naging pastor. Mamin nyo mga kapatid. Ano yung si D.L. Moody? Nagsisiyang na ng sapatos, no read, no write. Nagsisiyang na ng sapatos. Meron lang nag-share sa kanya, tumanggap sa Panginoon si D.L. Moody.
At nung tumanggap siya sa Panginoon, lahat ng sinisya niya ng sapatos, sinisira niya. At tumatanggap sa Panginoon. Ngayon si D.L. Moody, isang sikat na mga ngaral, na hanggang ngayon, hindi, pag tinanong niya sa mga Christian, sa mga pastor, sino si D.L. Moody? Isang pastor na walang pinag-aralan, pero ang daming kaluluwa natin sa Panginoon. Kapatid, si D.L. Moody hindi ka-aral. Hindi nag-aral. Pero ikaw, kapatid, nag-aaral ka. Tapos ka ng elementary. Tapos ka ng high school. Nakatapos ka ng koleyo. Professional ka ngayon. Mas gagamitin ka ng Panginoon. Amen ba? Kaya sa oras na ito, tuloy tayo. Pag-pray natin yung 5 tao. Itaas natin sila sa Panginoon. At kung ikaw parang nahihiya ka, parang hindi ka magamit. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto ko nang tanggalin ito sa buhay ko. Gusto ko gamitin mo ako. Gamitin mo ako, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, gamitin mo ako sa lahat ng mga tao makakausap ko. Sa mga tao makakasabay ko sa sasakyan, sa mga tao makakasabay ko sa pagpasok sa eskwelahan, sa mga tao makakasabay ko sa pamamalengke, sa mga taong kasama ko sa opisina. Lord, gamitin mo ako sa kanila. Gamitin mo po ako. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo lahat tayo po tayo pumikit. Manalangin tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Kapatid, kung meron kayong pinapadalangin na 5 tao, itaas nyo yung kanang kamay na nakabuka ang inyong 5 daliri bilang tanda ng 5 mga tao na gusto nyong dalhin sa Panginoon sa oras dito. Itaas nyo ang inyong kamay at manalangin tayo. Lord, hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa oras mo nito, narito ang iyong mga anak. Nakataas ang kanilang mga kamay. Nakabuka ang 5 nilang daliri, Panginoon. Bilang simbolo ng mga taong ilalapit nila sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, aking pong ipinagkakatiwala. Gamitin mo po sila, Panginoon. Alisin mo po ang hiya sa kanilang katawan, sa kanilang buhay, Panginoon. Bigyan mo sila ng katapangan. Puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At gamitin mo silang may kahusayan sa mga tao makakaharap nila, makakasama nila sa opisina man, sa eskwelahan man, sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay na makakaharap nila mga tao. Higit sa lahat, sa kanilang kasambahay, gamitin mo po sila, Panginoon. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin. Pinanakila ka namin. Inangkin namin, Panginoon, na mayroong pananampalataya na itong 5 ito ay makakasama namin, Panginoon. Makakasama namin, Panginoon, ang aming magulang, ang aming mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga klase, kasama sa opisina. Makakasama namin, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to take you. There are no words to express my praise. And I will lift my voice and sing from my heart with all my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ebanghelyo ito na ibinigay ko po sa amin. Dalangin po namin ng salita mong ito ay naging hamon sa bawat isa sa amin na patuloy namin ipanalangin yung mga tao, Panginoon, na wala pang relasyon sa iyo. Sapagkat alam namin, Panginoon, mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. At kawawa yung mga tao, Panginoon, na hindi nila alam kung saan pupunta. Panginoon, salamat o. Sapagkat kayo'y buhay, kayo nagsasalita. At alam ko, nagsalita kayo sa inyong mga anak sa umagang ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, lahat po ng papuri, lahat ng karangalan, lahat ng kalulatian, ipinabalik namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin. Alam ko'y magsabi na malakas na, Amen!